Chris Damian, 16 years old, bunso po ako sa 8 magkakapatid. Bago pa ako nakakilala sa Lord, ang buhay ko po noon ay maraming kasalanan na nagawa sa buhay. Umaalis pa ako sa bahay na walang paalam at grabe pa ako makasagot sa aking magulang. Hanggang sa puntong nagsisinungaling na ako sa kanila. Nanood na rin ako ng mga maling palabas dahil sa influensya ng aking mga maling kaibigan at nalulong na rin ako sa paglalaro ng online games. Hinanap ko ang saya sa mga maling bagay para mawala ang lungkot na nararamdaman ko. Pero, nung ako'y na-invite sa church, doon ko lang nakilala siya. Noong una, nabuboringan pa ako kasi hindi pa ako sanay sa church. Tinatamad pa ako makinig sa mga sinasabi nila. Nung nakonek ako sa cell group at sa church, doon ko na-realize na maganda pala ang mga sinasabi nilang word of God. Doon mo lang maranasan tunay na saya at makakilala mo ang mga tunay na mga kaibigan na ipaparamdam nila sa iyo na bilong ka sa church, na bago ang aking buhay na dati ay puno ng kasalanan. Pero ngayon, namumuhay na ako kasama ang Lord. Nakikita ko sa sarili ko, nag-grow ako. Kasi meron akong nakakasama na right community at dahil sa aking cell group na tumutulong sa akin para mas lalo mapalapit sa Lord dahil sa mga ka-churchmate ko na tumutulong sa akin at mas lalo sa aking cell leader na handa akong tulungan sa mga problemang dadating sa akin. Sumama tayo sa mga kaibigan na handa tayo tulungan. Kahit napakadami nating mga problema, andyan sila para tayo ay tulungan. Hindi yung mga kaibigan na ipapahamak pa tayo. Are you hurting, broken, thin? Dumating sa punto na nag-desisyon kami ng ate ko magpabaptize. At that time, hindi namin alam kung bakit hindi maganda ang mood ni Mama. Nagpaalam kami ni ate, pero hindi kami pinayagan ni Mama. Dahil lang nasa isip ni Mama ay lilipat kami ng religion. At parang sunod-sunuran na kami sa church. Pero ang totoo, nag-desisyon akong sumunod kay Kristo. Pinag-pray namin yun at hindi kami binigo ng Lord. At sa huli, pinayagan na kami nila. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. At dito na po ako magtatapos. Ang ma-advise ko lang po sa inyong lahat, kung may naranasan man po kayong struggle sa buhay, huwag po kayong mahiyang lumapit sa Lord. Tutulungan ka po ng Lord. Hindi ka po niya i-judge. Bagkus ay tutulungan ka niya. May gagamitin ng Lord ng mga tao upang tayo ay makonect sa Kanya. At babaguhin niya ang ating mga buhay. Katulad namin na binago niya. Pasalamatan mo ang mga taong nilalapit ka sa Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that sufferings produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Marahil ngayon, ikaw ay nakakaranas ng matinding problema sa pamilya, sa pag-aaral, at sa sarili mong buhay. Subukan mo si Lord. Sigurado ako hindi ka magsisisi.